Umuungol, Apo. Gusto ko pong malaman kung bakit hindi sila pwedeng masikatan ng araw. Dahil sa sumpa ng mangkukula, hindi ligtas ang paryong ito. Basta lahat ng tao rito sa baryo binabantayan ng ano nila. Wala naman yung pinipili pero may ilan lang talagang basta mawawala ng anino. Ang sabi niya sa amin ayos lang daw kahit may masamang mangyari sa kanya dahil matanda na siya. Yun pala pinatay na niya ang mangkukulam. Magandang araw po, Miss Pinky at sa lahat ng taga-suporta ng channel na ito. Ibabahagi ko lang po ang karanasan ko tungkol sa aswang. Mula pagkabata, exposed na ako rito dahil albularyo ang lolo ko. Pinag-aralan ko ang iba't ibang uri ng aswang at ang kanilang kakayahan para pagdating ng tamang edad, may alam na ako. Nang mamatay ang lolo ko, doon nagsimula ang mga kakaibang bulong na halos ikabalo ko. Nagpatingin ako sa albularyo at doon ako binasbasan para maging ganap na albularyo. Po Risa at ito ang aking kwento. Musika, bago namin simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Pinky Aswang Stories YouTube channel. Hay, iba talaga ang hagod ng hangin kapag nasa probinsya. Sa wakas pagkatapos ng 10 taon nakauwi na rin ako rito. Ikaw ba si Narisa? Ako nga. Paano mo naman ako nakilala? At saka sino ka ba? Nalimutan mo na ba ako? Ako to si Jose. Yung batang lagi mong kalaro noon. Naku, hindi kita nalimutan dahil sanunan mo sa ilong. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka tatandang hindi nakakabalik dito sa baryo natin. Magkamusta na pala si Lolo Edmond? Bakit hindi mo siya kasama? Oh, ikaw nga yan. Hay Diyos ko. Simula noon hanggang ngayon ang lusog-lusog mo pa rin si Lolo. 3 taon na siyang patay. Mabuti na lang at nakita mo ako. Hindi ko alam na umuwi ka. May nagsabi lang daon sa kanto na may dumating daw na magandang babae sakay ng tricycle. May nunal daw sa ilong eh. Kaya naisip ko baka ikaw nga. Hindi nga ako nagkamali eh. Pero dito ka na ba titira? Nasaan lumanin yung bahay na 10 taon lang nakatiwang? Kahit 10 taon na naming hindi natitira ng bahay na yon eh. Sigurado akong matibay pa rin yun. Sabi kasi ni Lolo, maganda raw ang mga kahoy na ginamit sa pampatayo noon. Siya rin ang nagsabi sa akin na umuwi na lang ako rito. O siya nga pala. May asawa ka na ba? Wala pa eh. Wala rin akong balak mag-asawa dahil mahirap ang buhay. Natatakot akong maipamana sa mga anak ko. Ang hirap. Pero masaya na ako na. Umuwi ka rito. Ako rin eh. O siya. Tulungan mo na akong buhatin ng mga gamit ko papasok sa bahay para makapagkwentuhan tayo. Ay naman. Walang problema. Mamaya pa naman kami pupunta sa gubat para maganap ng mga kahoy na gagawin naming ul. May kasama kang nagul? Kaya ko rin naman ang mga ganyang gawain. Baka pwede akong tumulong. Naku, huwag ka nang magabala. Ang kinis-kinis ng kutis mo eh. Baka masira pa yan. Matagal kaming nagkwentuhan ni Jose ng bagong dating ko pa lang. Musika, tungkol lang naman sa mga buhay namin, hindi namin namalayan ang oras. Hapon, musika na pala. Hinatid ko siya sa labas ng bahay pero may nakita siyang lalaking dumaan na may dalang itak. Musika, tinawag niya ito palapit sa amin. Nagtaka naman ang lalaki nang makita niyang kasama ako ni Jose. Anong ginagawa mo dyan? Siya ba yung babaeng usap-usapan na bagong dating daw? Ang kapal naman ng mukha mo. Ba't galing ka sa loob ng bahay niya? Kaibigan ko ang babae niya nung mga kabata pa kami. Sabihin mo nga sa kanya na kaibigan mo ako. Mamaya kung ano pa sabihin nila eh. Na pinagsasamantalahan kita. Bakit mapagsamantala ka ba, Jose? Ha? Tawanan, hindi ah. Sa lahat ng lalaki rito, ako pa nga ang pinakamatinot, pinakamabait. Siya pala si Tonyo ang pinakagwapong mag-uling sa baryong to, dinadayo pa nga siya rito ng mga dalaga eh. Heto, kumusta? Ayos naman. Ito na. Pumunta na tayo sa gubat para makahanap ng kahoy mamaya. Delikado na roon kapag inabutahin ng gabi. Elay, ina. Ito na. Aalis na tayo. Ay sige na Risa ha. Una na kami. Mamayang gabi dadalo kami rito sa inyo. May mahalaga ako sasabihin.
Hindi ko na lang muna sasabihin ngayon ha. Baka kasi magulat ka o kaya matakot eh. Nang makaalis na sila, maliwanag pa ang sikat ng araw. Napansin ko rin ang ilang kapitbahay na nakasara ang mga bahay kahit mainit ang panahon. Naririnig ko ang mga boses nila mula sa loob pero ang nakapagtataka walang lumalabas ni isa. Habang nag-ikot ako sa mga kabahayan, may nakasalubong akong matandang lalaki. Mumiti siya sa akin at lumapit. Narinig ko rin ang balita na may bagong dayo dito sa amin. Kung hindi ako nagkakabali, ikaw yata yon. Ako nga po. Ako po si Nerissa. Kaya ako na ba si Cardo? Ay saan ka ba nakatira? Doon po sa lumang bahay ng lolo ko. Malapit po sa poso. Yun pala yung bahay ng albulayo noon. Bay lolo mo pala siya bay. Mabuti naman at nakauwi ka rito sa amin. Dito ka na ba titira? Opo. Wala naman po kasi akong makakasama roon eh. Kaya umuwi na lang po ako. At saka nga po pala, Mang Cardo. Bakit po parang kakaunti lang mga taong lumalabas ng bahay nila? Naririnig ko po kasing may mga tao naman sa loob pero sarado po yung bahay nila kahit mainit. Ganyan talaga rito. May ilan na hindi pwedeng lumabas ng bahay nila dahil kapag nasinaga sila ng araw, mamamatay sila. Basta mag-ingat ka ha. Sige na, mauna na ako. Naghahanap ako ng makakain. Teka lang po. Gusto ko pong malaman kung bakit hindi sila pwedeng masikatan ng araw. Dahil sa sumpa ng mangkukula, hindi ligtas ang paryong ito. Pagkasabi niya noon, agad na siyang umalis. Kahit kaunti hindi man lang ako kinilabutan. Siguro dahil isa kong albularya, kaya hindi tatalab sa akin ang sumpa, musika ng mangkukulam. Pagsapit ng gabi, dumalaw sina Jose at Tonyo sa bahay. Doon ko sila inusisa tungkol sa mga nangyayari sa baryo. May isang matandang lalaki na nagsabi sa akin na sinumpa raw ng mangkukulam ang mga tao rito, kaya hindi sila lumalas ng bahay. Totoo ba yun? Totoo yun. Pero umalis na rin naman kukulam na yon dahil itinaboy siya rito. Kaya lang bago siya umalis, sumigaw siya ng sumpa. Sinabi niyang may ilan daw na nawawala ng kanino at mamamatay kapag nasikatan ng araw. Ilang araw lang ang lumipas. Nagkatotoo yung sinabi niya. Sa tingin ko hindi ka naman tatablan ng sumpa. Ka naman taga rito eh. Layo ka lang naman. Paano ba gumagana ang sumpa sa mga tao? Basta lahat ng musika, tao rito sa baryo binabantayan ng anino nila. Wala naman yung pinipili eh. Pero may ilan lang talagang basta mawawala ng anino. Yung magkukulam kasing yon panibanta sa mga tao rito sa baryo. Kinailangan namin siyang itaboy para mawala ang takot ng lahat. Akala nga namin kapag nakaalis na siya ayos na ang lahat. Pero lalo lang palang lumala ang mga pangyayari. Ganun ba? Hay kawawa naman pala ang mga tao rito eh. Kanina nga nagtataka pa ako kung bakit ganun sila eh. Ang akala ko pa naman mga aswang sila dahil takot sa liwanag. Hindi. Sila yung mga tinamaan ng sumpa. Kami nga ni Tonyo. Araw-araw kami nagpapasalamat dahil 3 taon na mula na mawala mangkukulam. Wala pang masamang nangyayari sa amin. Alam ko lang kapag ang mangkukulam ang sumumpa, nangyayari talaga yun. Lalo na kapag namatay na siya. Wala akong kakayahang alisan ang sumpa sa baro eh. Lalo na ako naman alam kung saan talaga yung nagsimula. O Nisa, natatakot ka ba sa mga nalaman mo ha? Hindi naman. Wala naman akong ginawang masama sa mangkukulam kaya bakit ako matatakot? Alam ba ninyo ang sumpa hindi basta mawawala maliban na lang kung mapatawad na mangkukulam ang mga tao. Kaya nga hinahanap namin siya para makapaghanda ng tawad, pero hanggang ngayon hindi namin siya makita. Marami ritong nagsisisi na hindi maganda ang ginawa nila sa mangkukulam. Bukas ng umaga may pupuntahan ba kayo? Pupunta kami sa hulingan bukas. Marami na kaming kahoy doon na gagawing uling. Bakit? May kailangan ka ba sa amin? Pwede naman naming sa hapon puntahan ng hulingan. Wag na. Makakaabala lang ako sa ginagawa ninyo. Sa susunod na lang ang ikot dito sa baryo. Musika, hay naku. Huwag kang magtanong-tanong sa mga tao rito sa baryo. Alam mo bang hindi sila basta-basta magsasabi sao? Ang totoo ang dayong gusto nilang gawing pain sa sumpa. Pero kamalasan nila kahit sinong dayo hindi naman tinatablad.
Puro taga-baryo lang talaga ang naapektuhan. May bata, may matanda, musika, basta walang pinipili. Kawawa naman ng mga bata eh. Ibig sabihin habang buhay na lang silang makukulong sa mga bahay nila kung ganun. Walang kalayaan ng mga taong nawalan ng anino. Nakakalungkot isipin kaya gusto kong humanap ng paraan kung paano makatulong sa mga tao nang hindi nila nilalaman. Isang umaga, umikot ako sa baryo. Napakatahimik ng paligid. Tanging mga taong may anino lang ang lumalabas. Naghahanap ng makakain para sa mga kapamilya nilang nawala ng anino. Iha, bakit ka pa nagpunta dito sa baryo namin? Alam mo bang isumpa ito ng mangkukulam bago siya umalis? Lagot ka. Baka ikaw na ang kasunod na mawalan ng anino. Huwag mo siyang takutin ang ganyan, Lita. Ikaw talaga? Hindi naman natin alam kung sinong susunod na mawawalan ng ano. Basta ako naniniwala kung isa rin siya sa mawawalan. Sa totoo lang, Iha. Sa gabi lang lumalabas ang mga taong walang anino para hindi sila mamatay. Alam ko naman po yun. May kaibigan po kasi akong taga rito at naikwento niya na sa akin lahat. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Ako kasi may anting-anting laban sa sumpa, kaya hindi ako mapapahama. Hindi nagmamadali ka, Lita. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Nakikipag-usap lang naman ako sa kanya. Umuwi ka na nga. Nagdadabog siyang umalis. Maya-maya hinawakan ako ng matandang babae sa kamay at hinaplos ang mga palad ko. Ako nga pala si Merna. Dati kong kasintahan ang lolo mo. Patay na ba siya? Bakit hindi mo siya kasamang umuwi? Opo. Patay na po siya. 3 taon na po ang nakalipas. Ang sabi niya sa akin ay babalik siya. Pero 0 taon na ang lumipas. Hindi lang siya nagpakita. Kung talagang kakilala niyo po ang lolo ko, ano po ba siya rito noon? Dati siyang albularyo. Minsan pa nga doon magkasama kaming naghahanap ng mga halamang gamot sa gubat. Bata ka pa kasi doon kaya hindi namin sinabi sa tungkol sa amin. Magaling na albularyo ang lolo mo. Hindi mo ba yun namana? Huwag na lang po sanang lumabas ito pero isa rin po akong albularya. Mga 2 taon pa lang Hindi nga po alam ni lolo na mamamana ko pala ang kakayanan niya. Buti na lang po may isang albularyong tumulong sa akin para mabasbasan ako. Isa kang albularya. Kung ganon. May kakayahan kang alisin ang sumpa sa baryong ito. Hindi po. Lalo na't hindi ko naman alam ang pinagmulan nito. Isa pa po kung talagang isinumpa ang baryo, dapat nararamdaman ko iyon sa ihip ng hangin Pero wala naman po Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin kong alamin kung ano ba talaga ang nangyari rito sa baryo. Sana nga. Sana may magawa ka. Naman po. Gagawin ko ang lahat. Pero pakiusap lang po. Huwag niyo pong sasabihin sa iba na isa akong albularya. Mahirap na po. Lalo na at ang baryong to pala ay dating tinitirahan ng mangkukulam. Makalipas ang ilang araw, biglang dumating si Jose sa bahay ko. May masama siyang balita tungkol kay Tonyo. Ilang araw akong hindi nakadalo dito dahil may masamang nangyari kay Tonyo Nung nasa ulingan kami nitong nakaraang araw, napansin kong unti-unti nang nawawalangan hino niya. Ano kung ganon? Isa na siya sa mga tinamaan ng sumpa ng mangkukulam. At hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan 2 gabi na kami nagtatrabaho sa hulingan dahil hindi na rin siya pwedeng lumabas sa araw. Paano kaya kung puntahan natin si Tonyo? Hindi mo na siya tatanggap ng bisita ngayon, Narisa. Mamayang gabi na lang tayo siguro. Opo. Opo. Teka. Mukhang si Mang Cardo yun Ano kayang kailangan niya sa iyo? Hindi ko rin alam Sandali lang. Magbubuksan ko muna siya. Pagkabukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang matandang lalaki na may dalang kakanin. Inalok niya akong bumili. Pero nang mapansin niya si Jose, agad niyang, musika, tinanong ito tungkol kay Tonyo. Kamusta na si Tonya? Tuluyan na ba siyang nawalan ng kanina? Po Mang Cardo Lumalakas ang supa ng mangkukulang. Ayon sa albularyo na kakilala ko, kapag ganyan na raw ang nangyayari, ibig sabihin malapit lang sa atin ang mangkukulam. Kahit naman po malayo siya, kung sumpa talaga yun, gagana at gagana pa rin po yun
Nakakatakot ang mga nangyayari. Kung sana matatanda na lang mawala ng anino baka matanggap pa. Pero pati mga batang walang kamalay-malay na dadamay. Masama naman kasi talaga ang babae yun. Kaya siya pinaalis sa baryo. Kung sana magpakita lang siya para makausap natin. Hay naku, huwag na kayong umasang magpapakita pa yon. Ang totoo baka matuwa pa ngayon kapag pinanood tayong nagturo sa dahil sa kanya. Alam niyo po, sa totoo lang hindi ako naniniwalang lahat ng mangkukulam ay masama. Minsan may dahilan kung bakit sila nagiging gan. Ginagamit nila ang itim nilang kapangyarihan para makaganti. Baka naman po nung nakatira pa rito ang mangkukulam na yon, puro masasakit na salita ang naririnig niya ba? Hindi Pinababayaan nga lang namin siya noon. Kaya lang tinatakot niya ang mga tao. Pag wala silang makain ng apo niya sa kanananakot. Musika, bumili ako ng kakanin kay Mang Cardo at agad din siyang umalis. Kinagabihan, dumalaw kami sa bahay ni Tonyo. Dadatnan namin siyang nagtatago sa ilalim ng kumot. Lumabas lang siya nang nasa loob na kami ng bahay. Nakasuot siya ng makapal na jacket at pajama, musika, para hindi siya tamaan ng liwanag ng buwan. Ba't ka naman matatakot kung buwan lang naman ang tatama sa'yo? Ang alam ko, namamatay lang ang mga nawalan ng anino kapag nasisinaga ng araw. Yun ang sabi nila. Pero liwanag pa rin ang liwanag ng puwel kasi tulungan mo naman ako. Gumawa ka naman ng paraan kung paano ako gagaling. Ayokong mamatay ng ganito kaaga. Kahit mahirap lang ako, gusto ko pa ring bumuo ng sarili kong pamilya at magkaroon ng panganak. Ano bang maitutulong ko kung may paraan lang sana noon ko pa ginawa? Alam mo, marami din akong gustong tulungan pero hindi naman natin alam kung paano lalabanan ng ganitong pangyayari. Hay, ganito na lang. Ako na ang gagawa ng paraan para matulungan ka, ha? May langis ako rito. Sagrado to, panlaban to sa aswang at sa iba pang masasabang nilalang. Baka sakaling maalis nito ang bisa ng kulam ng katawan mo. Wala rin naman palang katiyakan yan kapag ba nagbayad ako niyan, makakalabas na ako sa araw. Ilang araw na akong nakakulong sa bahay na to, ayoko na. Hindi ko na kaya, gusto mo man o hindi. Wala ka namang ibang magagawa. Tono, may itatanong lang sana ako. Ano ba ang nangyayari kapag nawawala ang anino? May nararamdaman ka ba? May napapansin ka bang kakaiba? Nararamdaman ko lang biglang lumakas ang hangin, musika, tapos may nakita akong anino na parang lumulutang sa ere. Yun din daw ang nakakita ng lahat ng nawala ng anino rito. May nagpapakita munang anino sa hangin tapos parang lumalaki ang bunganga nun. Pagkatapos nagla na lang nawawala ang sarili mong anino. Lumalaki ang bunganga. Hindi kaya kinakain ng mga anino ninyo? Paano naman makakain ng aninong isa pang anino ng tao? May alam akong nilalang na kumakain ng anino. Ang aswang na imok-imok. Natutunan ko yan sa lolo ko. Siya ang nagturo sa akin ng mga kakayanan at mga kahinaan ng iba't ibang uri ng aswang. Aswang na imok-imok Saan naman ang ganyang aswang? Kaya rin natin karaniwan silang tao sa araw. Pero pagdating ng gabi nagiging aswang sila. Nagiging anino. Pero sa ngayon hindi pa ako sigurado. Huwag na muna ninyong sabihin sa ibang sinasabi ko, ha. Mas mabuti nang isipin muna nilang sumpa ito. Kaya nawawala ng anino ang mga tao rito. Ikaw naman, Tonyo. Musika, ingatan mo ang sarili mo. Pangako gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Asahan ko yan. Talagang matulungan mo si Tonyo. Sana nga talaga may magawa ka. Ayokong basta na lang mamatay. Ayokong habang buhay na makulong sa bahay na to. Musika, ang alam ko lang, walang mabisang pangontra sa aswang na imok-imok. Musika, kung aswang nga talaga ang nangangambala sa kanila. Nang pauwi na kami ni Jose, muli na namang naming nakasalubong sina Mang Cardo at Ate Lucita. Saan kayo galing? Doon sa bahay ni Tonyo. Dinalaw namin siya dahil sa nangyari sa kanya kayo po, saan ba kayo mapunta? Ay, hinahanap kaming mga manakong alaga raw ni Lita, hindi nakauwi. Baka naman may kumuha na nun. Aligtas naman po bang lumabas sa gabi? Wala naman pong gumagampala rito bukod daon sa sumpa mangkukulam. Wala talagang hiya ang mangkukulam na yun Hindi na siya naawa sa mga tao rito Huwag na kayong umasa na maaawa pa ang mangkukulam na yun.
Kaya nga sa mangkukulam dahil bruha siya. Oh, maulan na po kami ni Isa. Sige, mag-iingat kayo. Musika, pagdating ko sa bahay, nagpaalam na si Jose para umuwi. Inayos ko na ang higaan ko para sanang matulog na. Pero maya-maya may narinig akong iyak ng bata sa labas ng pinto. Sinilip ko siya sa bintana at nakita ko ang isang batang lalaking nakaupo roon. May dalang bag bata, ayos ka lang ba? Tulungan niyo po ako. Natatakot na po akong maglakad sa dilim. Nagugutom na rin po ako't nauuhaw. Alam mo natatakot din akong patulin ka rito sa bahay eh. Wala ka bang mga magulang? Wala na po. Nagmamakawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Baka may magpakitang aswang sa akin at bigla na lang akong patayin eh. Maawa po kayo. Kailangan ko po ng matutuloyan ngayong gabi. Oh, siya. Sige na. Pero sigurado ka ha? Wala ka ng mga magulang. Baka mamaya mapagkamalan pa akong kumnapsao eh. Halika na, pumasok ka na rito. Tamang-tama may natira pa akong pagkain dyan. Salamat po talaga. Pinakain ko ang bata at pinainom ng tubig. Nang medyo kumalma na siya, saka ko siya kinausap ng maayos. Ano ang pangalan mo eh? Bakit wala ka ng mga magulang? Ako po si Insoy. Pinatay po kasi ng mga tao ang mga magulang ko kaya naulila ako. Taga-kabilang baryo po ako. Napadpad lang po ako rito dahil nilakad ko lang eh. Ano? Opo. Wala rin po akong matirihan. Wala rin po akong mga damit. Eh ano naman ang laman ng bag mo kung hindi mga damit yan? Mga laruan po. Ganito na lang. Kung walang maghahanap sa o pwede kang tumira rito. Wala rin naman akong kasama sa bahay na to eh. Pero kapag may dumating at nagsabing, kukunin ka nila, ibibigay kita sa kanila. Eh alam mo naman may proseso na ngayon sa pag-aampo ng bata. Hindi pwedeng basta-basta. Wala pong kukuha sa akin. Wala naman po akong pamilya eh. Ako nga pala si Nerissa at bukas na bukas ikukuha kita ng damit sa ukay-ukay. Yun lang muna ang kaya kong ibigay sa oha. Maghahanap din ako ng trabaho sa palengke. Kung dito ka natitira kailangan natin ang pangkain nating dalawa. Masayang niyakap ako ni Insoy. Kinaumagahan, dinala ko siya sa barangay para ipaalam na may nakita akong bata. Totoong sabi niya wala talagang nakakakilala sa kanya. Sinabi ko rin kay kapitan na balak ko siyang ampunin at pumayag naman siya. Naguluhan ng mga tao kung saan nanggaling ang batang lalaki. At habang paalis, musika, nasana kami sa barangay, dumating naman si Mang Cardo para maglako ng kakanin. Narissa, kapatid mo ba yan kasama mo? Ah, hindi po. Nakita ko lang po siya sa labas ng bahay kagabi. Naawa po ako kaya tinulungan ko. Naalala mo ba sa kapitan na kukupkupin mo siya? Uy, pakala mamaya eh. Sindikato pala ang mga magulang niya at ikaw pang mapahamak. Wala po akong mga magulang at kung buhay man po sila ngayon hindi po sila sindikato. Naghahanap buhay po sila ng marangal para mabuhay po kami. Eh mabuti naman kung ganun. Eh sa akin lang naman alala lang ako sa'yo. Baka sa sobrang pagkaawa mo ikaw pang malagay sa pangan eh. Hindi naman po siguro eh. Kawawa naman po kasi si Insoy kung hindi ko siya kukupkupin. Hindi ko naman siya kayang pabayaan na pag-alagala na lang dito sa baryo. Tapos maghihintay kung sinong maawa at magbibigay sa kanya ng makakain. At saka wala rin naman akong kasama sa bahay eh. Mas mabuti na ring dumating si Insoy. Ikaw ang bahala. Desisyon mo yan. Sige po, uwi na po kami. Kailangan ko po siyang dalhin sa palengke para mabilhan ng mga damit. Ah sige na, mag-ingat kayo ha. Nang makalayo na kami sa matandang lalaki, narinig ko na mahinang nagsasalita si Insoy laban doon. Parang nagalit siya sa mga sinabi ni Mang Cardo sa kanya. Kung makapagsalita siya, akala mo naman sindikato yung mga magulang ko. Buhay lang yung mga magulang ko. Baka mayaman pa kami ngayon. Oy, wag mo nang dibdibin ang mga sinabi ni Mang Cardo ha. Nagulat lang siguro siya na may kasama akong bata. Saka isa pa, medyo matagal na rin ako rito sa baryo. Pero hindi naman kita nakita noon. Kasi po ngayon lang talaga ako napadpado. Eh basta po ha, ano man ang sabihin ng ibang tao, wag po kayong basta maniniwala. Eh Katinrisa, napansin ko lang po bakit po may ganyan kayong pulseras.
Mukhang agimat na gawa ng mga albularyo. Aalbularyo kasi ang lolo ko. Ikaw po ba hindi ka albularya? Ba't mo naman nano? Sabi po ng ilan. Sinong raw na magkukulam ang baryong to bilang apo ng albularyo? Naniniwala po ba kayo roon? Hindi. Sigurado akong may iba pang dahilan ang mga nangyayari rito. Kinakain ng mga anino ng mga tao, hindi basta nawawala dahil lang sa sumpa. Kinakain po ng ano? Maaaring kinakain ng aswang na imok-imok. Alam ko kung paanong mambiktima, musika, ang aswang na imok-imok. Kinagabihan, niyaya ko si Insoy na lumabas sa bakura ng bahay. May dala siyang lampara habang ako naman ang nauna sa paglalakad. Gusto kong magpakita sa akin ang imok-imok. Hawak ko ang pangontra ko laban sa aswang. Ang buntot page. Ate, ano po yung hawak ninyo? Para saan po yan? Ito panlaban to sa mababangis na hayop. Teka. Kaya po ba tayo nandito dahil may hahanapin tayong mabangis na hayop? Mas mahalaga pa sa mabangis na hayop ang hahanapin natin. Alam kong magpapakita siya para mabiktima tayo. Teka, parang alam ko na po kung ano yun Ang hinahanap po ba ninyo yung aswang na imot-imok na nabanggit ninyo kanina? Parami na siyang nabiktima sa baryong to kaya kailangan ko siyang pigilan. Ensoy, atin lang to ha. Hindi pwedeng malaman ng iba na hinahanap natin ng aswang na imok-imok. Sige po. Hindi ko po sasabihin. Pangako po yan. Pumwesto ka roon sa dulo ng troso para maaninag ko ang anino mo sa ilaw ng lampara. Sige po. Sumunod naman sa akin ang bata. Nang nasa dulo na siya, binantayan ko ang paligid. Maya-maya biglang sumigaw si Insoy habang nakatingin sa akin. Itinuro niya ang aninong katabi ng sarili kong anino. Yun talaga ang dahilan kung bakit ko siya pinalayo para pareho naming makita, musika, ang anino ng isa't isa. Ate, yan na po yata yung aso na imok-imok. Tingnan niyo po. Hinahawakan niya ang kanino ninyo. Hindi siya magtatagumpay na makuha ang kanino ko. Ano? Aswang na imok-imok. Akala mo ba dahil anino ka lang hindi kita kayang labanan? Ha? Ate, lumutang po sa ang aswang. Lumapit ka sa akin. Halika rito. Dalang lampara. Opo, Ate Isa, bakit parang nagiba ang hugis ng mukha ng aninong yan? Sa tingin ko gusto niyang kainin ang mga anino natin. Akin ang lampara. Humawa ka sa damit ko. Kapag nakalapit na siya, papatayin ko ang ilaw at hahampasin ko siya ng buntot pagi. Bakit po kaya ganun? Kahit anino lang siya. Tumama pa rin ang buntot pagi ninyo kanina. Nangampasin niyo siya. Anino man siya. Tinatablan pa rin siya ng pangontra. Basta mamaya ko na ipapaliwanag. Ayan na lumaki na ng tuluyan ang pipik niya ka na sa gagawin natin. Nang papalapit na ang aswang na imok-imok sa amin, pinatay ko ang lampara. Saka ko siya buong lakas na hinampas ng buntot pagi. Umalingaw-ngaw ang malakas sa tunog ng tamaan siya. Alam kong aalis din siya kaagad dahil sa dilim. Hindi na niya makikita ang mga ano namin. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Tara na. Bilisan mo. Ensoy, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi po. Alam nyo, ang saya-saya ko po kasi pakiramdam ko kayo makapagtatapos sa paghihirap ng mga taga-baryo dahil sa nilalang na yon. Ha? Ginagawa ko ito para unti-unti silang mamulat sa totoo na hindi ang mangkukulam ang may kasalanan sa mga nangyayari rito. Hindi ako nakaramdam ng kilabot sa aswang na yon. Sa halip, lalo pa akong ginanahang manatili sa lugar para mapatay ang halimaw na yon. Kinaumagahan, nabalitaan namin ni Insoy na may namatay sa lugar. Agad kaming nagtungo sa bahay ng namatay at nadatnan naming pinagkakaguluhan yon ng mga tao. Naroon din si Jose ng mga sandaling yon. O Jose, ano raw ang nangyari daw sa taong namatay? May sumilip daw sa liwanag ng araw kahapon bandang 3 oras ng hapon. Saglit lang naman daw yun pero pagsapit ng 5 oras namatay na siya. Ano? Kawawa nga ang anak nung namatay. 2 lang silang mag-ama ron sa bahay. Ba't yung anak niya may kapansanan pa naman? Hindi nakakalakad. Pero nangako naman si Kapitan na tutulungan nila ang naiwang pamilya ni Kuya Rigor. Hay, kawawa naman talaga. Alam na nga niyang hindi siya pwedeng sumilip.
Ginawa pa rin niya. Siguro sabik na siyang makita ulit ang sikat ng araw kaya niya nagawa yun. Hindi rin naman natin sila masisisi. 3 taon nang hindi nakakalabas si Kuya Rigol ng bahay nila eh. Unti-unti nang umalis ang mga tao sa bahay ng lalaking namatay. Inabangan kong ilabas nila ang bangkay pero walang nangyari. Nagtaka ako roon kaya muli kong inusisa si Jose. Nasaan na yung bangkay nung namatay? Wala na. Nailibing na nila kagabi pa. Ano? Ang bilis naman ata. Inilibing siya nang hindi man lang din nila sa simbahan na uso dito sa inang ganyan ni Risa. Simula nang may mga nawalan ng anino at namamatay kapag nasisinaga ng araw. Nagpasa na kaming ilibing kaagad sila. May malalim dahilan yun ni Risa. Ate, ako na lang po magpapaliwanag sa inyo kung bakit. Uy, tara na. Magsiwi na tayo. O CJ. Hindi ako mapakali sa mga pangyayari. Alam kong may mali sa ginagawa nila. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito na kapag may namamatay, inililibing kaagad. Alam ko po ang iniisip ninyo. Sa totoo lang ate Nisa, kaya ganilang inilibing ang mga namamatay para hindi na sila makuha pa ng aswang. Kung ganon alam din pala ng lahat na may aswang dito sa baryo. Opo. Kaya lang basta naniniwala pa rin sila na ang mangkukulamang may kagagawa ng lahat at siyang nagpadala ng aswang dito sa baryo. Kaya pala maraming nabibiktima dahil sa maling pinaniniwalaan nila. Ensoy, aminin mo nga sa akin. Sabi mo na ka lang dito. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Narinig ko lang po sa mga kwento-kwento ng matatanda. Ano na po kasi osisero po ako. Noong araw na yon, nag-ikot ako sa buong baryo para magtanong-tanong tungkol sa mangkukulam. Nagpaiwan si Insoy sa bahay para asikasuhin daw ang pagkain namin. Kailangan kong mag-imbestiga, musika, para malaman kung ang aswang na kumukuha sa katawan ng bangkay ay ang imok-imok din si Ate Lucita ang nakausap ko. Matagal nang wala ang mangkukulam sa baryo. Pero hindi ko pa rin maunawaan kung bakit takot na takot pa rin sila rito. Musika, naniniwala kaming buhay pang mangkukulam at ang sumpa niyang talagang nakakatakot. Isipin mo nga ilang taon na siyang wala pero hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang sumpa. Paano niya naman po maipapaliwanag na may aswang na kumukuha ng mga bangkay kapag may namamatay? Naniniwala ang lahat dito na may kaugnayan sa mangkukulam ang aswang na yan. Silang dalawa ang namiminsala sa baryo. Paano kung sabihin ko sao na walang kinalaman ng mangkukulam sa mga nangyayari? Maniniwala ka ba? Ikaw lang ang maniniwala sa sinasabi mong yan. Kami rito, alam naming sumpa na mangkukulam ang pumapatay sa mga taga-baryo. Nakita ko si Jose na may dalang pagkain papunta yon sa bahay ni Tonyo. Kaya iniwan ko muna roon si Aling Lucita at sumama ako sa kanya. O, nasan na si Ensoy? Ba't hindi mo siya kasama? Nagpaiwan siya sa bahay. Siya daw ang bahala sa pagkain namin. Nabanggit mo sa akin noon na may nagpasimuno sa pagpapaalis ng mangkukulam. Talagang pinalas siya sa buong baryo. Pero ang talagang nagpumilit na mapaalis siya ay si Mang Cardo. Sa kanya kasi dumadahing ang mga tao Kaya yun wala na siyang nagawa kundi si Din ang gusto ng baryo. Magaling pala ang matandang yon. Nagawa niyang mapalayas ang mangkukulam. Kaya malaking respeto namin sa kanya. Tahimik lang yun Pero nakakatakot din alam mo bang sa gabi gumagala siya para lang mapatay ang aswang na kumukuha ng mga bangkay. Malabong mapatay ang aswang na yon kung hindi naman siya nakikita. Paano mo naman nalaman na hindi nakikita ang aswang? May nagsabi lang sa akin. Jose, huwag kayong maniwala na may kinalaman ng mangkukulam sa mga nangyayari rito sa baryo. Aswang ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Maniwala ka sa akin. Ano? Niloloko lang kayo ng aswang. Alam niyang naniniwala kayong sumpa ito, kaya tuloy-tuloy niyang nagagawa ang mga krimen niya. Sa pananalita mo parang marami kang alam siguro dahil albular ang lolo mo noon ganun na nga may kaalaman din ako kahit konti tungkol sa mga aswang kaya makinig ka sa akin, hindi ang mangkukulam ang dapat niyong sisihin kundi ang aswang hindi. Nakaimik si Jose ng mga sandaling iyon pero baka sa mukha niya ang matinding pagkalito. Kinagabihan, hindi ko inaasahan ang pagdating ni Aling Mirna sa bahay namin. Kinausap niya ako tungkol sa aswang na anino. Kaya ipinaliwanag ko na rin sa kanya ang lahat.
Ang aswang na anino ay ang aswang na imok-imok. Hindi ako naniniwala na sumpa ang dahilan kaya nawala ang nino ng mga tao rito sa baryo. Pinaniniwala lang kayo ng aswang. Ginugulo niya ang isip nyo dahil alam niyang hindi siya ang mapagbubuntungan ng sisi. Kayo lahat dito sa baryo matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan. Larissa, kung may magagawa ka para sa lahat gawin mo na. Kaya kong labanan ang aswang kung haharap siya sa akin. Sa tingin ko nagtatago muna siya ngayon. Ang aswang ng imok-imok tao rin sa araw kaya marunong din yung mangisip. Baka nga po yung aswang na yan nasa tabi-tabi nyo lang eh. At minsan nakakausap nyo pa. Ang lolo mo may lang doon para malaman kung may aswang sa paligid. Ikaw ba wala ka bang ganun? Wala po akong ganun kasi nagsisimula pa lang naman po ako bilang albularya. Marami pang kakayanan ng lolo ko na hindi ko pa kayang gawin. Ang iniisip kasi namin may ugnayan namang kukulam at ang aswang. Kasi tuwing may namamatay dito at saka lumalabas ang aswang, parang alam na niya agad ang mangyayari. Malamang po alam na alam niya dahil siya rin naman ang may kagagawa ng lahat. Habang nag-uusap kami, itinuro ni Insoy ang anino ni Aling Mirna. Nakita kong may humihila rito kaya agad akong kumilos. Hinampas ko ng buntot page ang isa pang aninong humihila sa anino niya. Natamaan ko ito pero nadala pa rin niya ang anino ng matanda dahil doon lalong ang natakot si Aling Mirna sa mga nangyari. Ano yon? Mahinampas ka sa hangin tapos parang may tinamaan. Opo. Nandito ang aswang ng imok-imok. Ano? Ang adido ko. Ang adida ko. Sorry. Ilapit mo ang lampana sa akin para makita ko ang anino ko. Nakuha na po ang anino ninyo. Haling Mirna kubdan. Magiging musika gaya na rin nila ako. Magtatago na rin ako sa araw. Nakita mismo ng matanda na wala, musika, na siyang anino kaya sobra ng takot niya. Umiyak siya dahil ayaw pa niyang mamatay. Pero sa pagkakataong yon, matapos ko siyang makausap, hindi na ang mangkukulam ang sinisisi niya, kundi ang aswang na imok-imok. Paano bang dapat gawin para hindi na makakuha ng adino ang aswang na imok-imok na yan? Sa totoo lang po, wala talagang basta-bastang makakapatay sa kanila eh. Maliban na lang kung albularyo ang manggagamot ng lalaban, hindi rin po tatalab sa kanya ang asin at bawang gaya ng ibang aswang. Wala po kasi silang katawan kaya walang saysay kahit budburan pa sila ng asin o bawang. Huwag po kayong mag-alala, Aling Mirna. Gagawin naman po ni Ate Nisa ang lahat para mapatay ang aswang. Kada gabi nga po, hinahanap namin siya, mag-iingat po kayo. Huwag na huwag po kayong masisinaga ng araw para hindi po kayo mamatay. Kinabukasan, naging usap-usapan na naman ang pagkukulong ni Aling Mirna sa bahay niya. Musika, marami na namang nalungkot sa nangyari. Habang nagtitipon ang mga tao sa labas ng bahay niya, sumigaw ako para pagsabihan silang lahat at napunta sa akin ang kanilang mga atensyon. Kinain ng aswang na imok-imok ang kaluluwa niya, kaya tuluyan na yung nawala. Anong pinagsasabi mo kinain ang aswang? Hoy, wala kang alam sa nangyayari rito. Dayo ka lang dito. Isipin niyo nga, may aswang bang kumakain ng ano? Musika, ang alam namin tao ang kinakain ng aswang. Teka, ba't hindi muna tayo makinig sa kanya? Dapat lang tayo maniwala sa sinasabi ni Narisa dahil galing saan ka ng mga albularyo. Hindi naman magaling na albularyo ang lolo niyan. Huwag mong pagsalita ng ganyan ang lolo ko. Sinasabi ko ito para magising na kayo sa totoo. Hindi mang kukulam ang may gawa nito, kundi ang aswang na imok-imok. Isang aswang na nagtatago sa anino pero nagiging karaniw tao rin sa araw. Walang maniniwala sa orito. Ako naniniwala ako sa kanya. Alam ko totoo siya na sabi ni Narisa. Kayo kung ayaw niyong maniwala sa akin hindi ko na kayo mapipilit. Pero ito ang tandaan ninyo. Hindi gawa ng mangkukulam ang lahat ng tugawa ito ng isang aswang na imok-imok. Kung gusto ninyong mabuhay ng matiwasay rito, kailangan ninyong bitawan ang paniniwalang sumpa ito. Patuloy lang kayong mabubuhay sa kasinungalingan kapag ayaw niyong imulat ang mga mata ninyo. Habang nagsasalita, musika, ako ay biglang dumating si Mang Cardo. Alam ko na narinig niya ang mga sinabi ko. Inilapag, musika, niya sa lupa ang binebenta niyang kakanin upang harapin ako. Mataas ang pagtingin ko sa lolo mong albularyo doon. Hindi ko sinasabing hindi siya magaling, isa siyang mahusay na albularyo.
Marami rin siyang napokang aswang. Musika, pero iha naman paano ka makakatiyak na aswang nga ang may gawa ng lahat ito? Lahat kami rito narinig namin ng malakas sa sigaw ng mangkukulam. Mawawalan daw ng anino ang mga taga-baryo at mamamatay